Ni-request po ninyo ng ICI sa DOJ na mag-issue na ng ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order para sa mahigit sa 30 personalidad comprising of mga DPWH officials, mga kontratista, maging ng mga mambabatas. So, what led you to issue this request para po makapag-issue ng ILBO? Actually po, based sa aming mga initial investigation, sa aming pag-iimbestiga nga po, nakita po namin itong mga taong ito po ay makakatulong po sa further investigation ng aming ginagawa po ng itong mga flood control project. So nararapat po na mag-request kami sa DOJ na mag-issue ng ILBO para po ma-monitor po ang galaw na itong mga individuals ito because makakatulong po sila sa pagbilis ng at pag-facilitate ng aming investigation po on the flood control projects and other infrastructure projects which are allegedly anomalous. Okay, pag sinabi po nating ILBO, ano po, attorney, Immigration Lookout Bulletin. Ibig sabihin, hindi our immigration officials, even our airport authorities, are not obliged to stop them from going out of the country. Imo-monitor lang ang galaw nila. Ganun po ba yun? Tama po, monitoring po yan. Kasi po ang pagpigil po sa paglabas ng bansa ng mga tao or ng individual ay hold departure order po yan. At ito po ay nagagawa pagka nag-issue po nasampahan na ng kaso ang mga individual sa korte. So, liwanagin ko lang po Attorney Osaka, para po sa kapakanan natin mga nakikinig. So, wala pa hong formal na kasong naisampa dito sa mahigit sa 30 personalities na ito na nasa ilalim ngayon ng ILBO, kaya po lookout bulletin lang ang naka-issue sa kanila. Wala pa po. In fact po, ang sinasabi nga rin po namin dito ay sila po ay maaring may impormasyon na mabibigay sa komisyon na makakatulong sa aming investigasyon. So nararapat po nandito sila sa bansa or kahit pa paano, kung pwede nandito sila para po kung sakali sila ay mapatawag ng komisyon, madali po sila makakapunta sa amin at makakatestigo. Okay. Kaya po importante po ma-monitor namin ang kanilang travel o ang kanilang paggalaw po within the Philippines or the country po.